Ito lang. Okay. Yan. We're good. Happy New Year! Happy New Ating Year! Happy New Year! Happy New Year! Palakpakan! 2021 na. Yay! Yay! New Year happy. Okay. Para sa ating schedule, so for today, ang magli-lead ay si Popsy Ike. Ang magpe-pray ay si Ate Cherry, si Ate Eugene, at saka si Charlize. Tapos, for next week, si Ate Ami. Tapos, ang magpe-pray ay si JR, si JY, at saka si Kuya. And the rest is there. Okay. Okay. And Okay. for our icebreaker care of Popsy ay first question, ano ang maganda o di kagandahang nangyari sa'yo this 2020? Tapos, ano sa tingin mo ngayong 2021? Pag-asa o pangamba? 1 to 2 minutes per person only. And timer starts now. Joke lang. Barangay Inosente. Ami. Ano ang maganda? Okay. Maganda. Ito, naging closer time family. Yan ang maganda. Yung umpisa pa lang March hanggang ngayon, nagko-continue tayo. Yung si God yung inuuna natin, naging closer tayo. Nagkaroon yung social media, maganda. Tapos yung company namin maganda kasi hindi kami nag-lay off, nagbo-bonus pa kami, mga ganon. Although ang hindi kagandahan may mga nagkasakit, yun sa company, naging stressful din dahil maraming ginagawa yung admin namin. Yun, 2020. So yun, yung nagkasakit si nanay. Pero ang maganda doon, si Lord yung nandun, pinagaling si nanay. Tapos, ano ang tingin mo sa 2021? Pag-asa o pangamba? Pag-asa, kasi nakatira kami sa Barangay Pag-asa. Thank you. Yeah. May pag-asa dahil sa Barangay Pag-asa. Barangay Pag-asa. Yay! Lagi may pag-asa. Kahit nakalubog na. Ano ang maganda o di kaganda nangyari sa iyo this 2020? Siyempre, think positive, kailangan laging maganda kahit pandemic tayo itong 2020, at least naman andyan ang protection ni Lord, walang nangyari sa atin. Amen. Maliban sa nagkasakit nga ako noon pero pinagaling niya ako agad. Amen. Hindi malala yung nangyari sa akin, kaya lubos ang pasasalamat sa ating Panginoon. Lagi, basta tumawag ka kay Lord, lagi siyang andyan. Yun. At maraming salamat sa Kanya. Ano ang tingin mo this 2021? Siyempre, pag-asa. Lagi tayong aasa sa buhay natin na laging mayroong magandang darating sa taong itong 2021. Laging pag-asa. Amen. Okay. Approve. Okay. Ako naman, para sa akin yun nangyari sa 2020. Akala ko magiging down ako uli dahil yung unang-una yung inaasahan ko kay Ate Nene, yung boss dati apat na araw na beses sa isang linggo, nakakalabas kami, kain dito, pasyal, simba, alam mo yan, everyday inuuna niya yung simbahan pag nakakalabas niya. At least bibigyan ako. Tapos bigla natigil nga, naging pandemic. Hindi ko asahan na mangyayari na utusan niya ako. Nung pinagkatiwalaan niya na ako, sabi niya, ikaw na nga magulo ng pera ko sa bangko. Natuwa naman ako, sabi ko. Yung tiwala niya, hindi pa rin naalis. Hanggang ngayon, kahit papano, natatawag ko. Nabibigyan pa rin ng pag-asa. At saka yung sa church, naging close ako ngayon dahil mula nitong pandemic, nagkaroon ng mga Zoom, yung forum, nagkaroon ng grupo ng kababaihan every Thursday,
birthday, yung mga kalalakihan, talagang ang commitment ko, lagi na lang akong makaka-attend. Puro yun yung time na para magbago. Mas masaya at nagsama-sama yung mga sa church sa isang pagbabago. Ano pa rin, maayos naman. Sabi ko, ito naman para sa next 2021, pag-asa. Siyempre, lagi nating iisip, pagdadasal na umahon tayo dahil may pag-asa. Amen. Amen. Okay. Next. Barangay Amariles. Amarilis na ba? Teka, tawagin ko si Mary Ann, ha? Wait lang. Amaryllis. Ano ba yung barangay Amaryllis? Hindi yung... Mahaba yan Arilis. Okay. Amarilis. Okay, sa amin naman, ang maganda nangyari, dahil naka-lockdown kami dito, yung nakapag-aral kami ni Mary Ann ng theology. So sa church, kaya nag-gain kami ng knowledge more on Christ, no? Kaya maganda to na nakapag-schooling kami online about theology. And then maganda rin na nangyari, kala ko kasi yung hindi yung unang-una, yung hindi kagandahan ay marami ding of course yung naka-lockdown. Yun ang mabigat kasi hindi kami familiar dito eh. Hindi tayo familiar dito yung hindi ka lumalabas. Sanay kami yung parang makatayong paa labas ng labas. Ang hirap nang hindi ka nakakalabas, yun ang hindi magandang nangyari. Pero sa kabila nito, yun nga yung sinabi ko, nakapag-aral kami online ng theology ni Mary Ann. Nag-gain kami ng knowledge dito. At the same time, siyempre, may mga nangyari din in the past na hindi rin maganda. Yung yun nga, marami sa inyo nakaalam doon nung na-bus kami, di ba? Binas kami doon sa FB. Na-stress kami doon. Pero sandali lang yun, kinausap ko and then okay na. So, maraming ginawa ang Panginoon and then, anong tingin nyo this 2021? Pag-asa o pangamba? Siyempre, lagi pagka na kay Lord ka, there is hope. So, pag-asa. Yun lang. Okay. Ikaw. Ayan. Hi, Happy New Year to all. Hello. For me, siguro yung maganda o di kagandahan nangyari. For me naman, it's all, kahit na ganitong pandemic, maganda pa rin. Kasi, una-una, kasi nakita mo naman yung protection ni Lord sa atin na kahit lumalabas kami, nandun yung covering niya. And kahit siguro may mga minor ailments lang, wala namang mabigat na karamdaman. And at the same time, sa panahon na ito, nagkaroon kami ng greater spiritual growth kasi we devoted more time pressing on to know the Lord, to seek Him more, and to learn the lessons ito sa mga pangyayari na ito. But still, it was the Lord who continuously gave us the strength and the joy and also the grace to be able to cope up with this situation. Still, for us, it's still a good thing because God can always, if you are with God, you are in the Lord, and Christ is in your heart,
you can always see things from God's perspective and enable you. Of course, sometimes it can be depressing, but you can snap out of it. It's because of the Lord Jesus Christ. So talagang it's in Christ alone. So that's all I can say. Still, to God be the glory. Anong pag-asa o pangamba? Of course, it's pag-asa. Walang pangamba kay Lord. Because fear does not come from the Lord. It's only faith to believe and to see greater things in the hands of God. Amen. Thank you. Thank you. Barangay Plainview. Okay. Ayun lang. Next. Okay. Yung pumasok sa para sa akin, kasi nangyari sa'yo, ang di kagandahan, yung una kasi yung nag-usap pa kami ni Jomay nag-lockdown. Parang sabi namin, parang madali lang to kasi lagi naman kami nasa bahay lang eh. Labas ko lang weekend, mag-church, mag-mall. Kasi tumagal na, napansin ko yun na nga lang yung time kong lumalabas, ngayon hindi ko pa magagawa. So yun talaga yung di kagandahan. Tapos, dapat, yung itong maganda, dapat talaga hindi kagandahan kasi yung nag-lockdown, lagi ko nang kasama to. Hindi, ito yung maganda na hindi na din siya nakakaalis. So, lagi na kaming magkasama din. Di maganda. Yun yung maganda. Lagi na kayong magkasama. At buti walang away-away. Ayun, yung 2021, yung sa akin, syempre, pag-asa na kayanin pa namin magsama lagi. Na mapagtiisan. Hindi, syempre, lagi pag-asa, of course. Para pag na kay God, laging may pag-asa. Yes. Yun lang. Amen. Ako naman, yung di kagandahan nangyari ngayong 2020. Siguro yung para sa mga bata kasi na hindi talaga nakakalabas. Hindi, syempre, para as magulang. Parang hindi naawa kasi ako doon sa mga bata, hindi namin mailabas, hindi kami makapamasyal. Yun siguro yung number one na hindi kagandahan. Pero yung maganda, Sa akin, hindi ka naawa. naawa din. Tapos yung maganda siguro nangyari, nung pumasok kasi yung lockdown, parang, una kasi parang, syempre, parang biglang, hindi normal kasi sa akin, lalo na dahil lagi akong lumalabas. So parang iniisip ko, paano na ako makapagtrabaho, makapagganyan. Parang niready ko na yung sarili ko, nagdasal ako nung time na yun. Kasi sabi ko parang i-accept ko na kung ano yung mangyayari, kung mawalan ako ng trabaho dahil mawalan ng mga kliyente, okay na sa akin. Sabi ko, basta ang importante, hindi kami magkakasakit, magkasama kami dito sa bahay, ganyan. Parang sabi ko, pinagdasal ko sa Panginoon na sana parang bigyan ako ng peace of mind. Kasi sobra kasi ako, kahit naman before, lagi kasi, masyado kasi akong workaholic. Parang lagi ako nag-iisip ng future, lagi ako nag-iisip kung ano yung mangyayari, ano yung mangyayari sa amin in the future. Parang nung time na yun, parang nagkaroon ako ng slow pace sa sarili ko, na parang dinisregard ko lahat ng mga iniisip ko in the future. Parang iniisip ko na, Lord, kung ano yung binigay mo sa aming blessing ngayon, para nagpasalamat talaga ako ng sobra. Kasi kahit pa paano, may na-save kami. Na parang sabi ko, siguro makaka-survive naman kami, mababayaran ko pa yung mga bills ko. Nung time na yon, parang sobrang blessing din. Kasi nitong 2020, parang nawala yung part na parang pagiging workaholic ko. Pero may dumating naman na blessing. So parang siguro yun din yung pinarealize sa akin ng Panginoon na parang wag ako masyadong paranoid sa future. Parang bahala na siyang orchestrate or siya na bahala kung ano yung mangyayari. Parang ngayon, so parang blessing. Kung ano yung nare-receive namin ngayon na nakaka-survive kami or nagkakaroon pa rin kami financially, parang lagi kong pinagpapasalamat yun sa Panginoon. Dahil alam ko na parang lahat ng dumating ngayon, parang doon ko na-realize lahat sa Panginoon, lahat hindi gaya dati na parang ako, okay yan, magaling ako sa ganyan. Ngayon hindi, parang lahat, sinabi ko na sa Panginoon talaga lahat ng mga siya yung nag-provide talaga nito.
nitong 2020, lahat ng blessing. Tapos yung second, syempre laging may pag-asa. Hindi mawawala yun. Parang hindi ko inisip na magkaroon ng takot o ano, laging may pag-asa talaga. Yun lang po. Amen. Thank you. Pao. Barangay Yan. Dahil ako lang. Ayan. Yung akin, syempre, yung pinakapangit na nangyari is yung nagkasakit din ako. Pero at the same time, yun din yung pinakamagandang nangyari kasi mas marami pinarealize sa akin si Lord. And of course, mabilis naman niya kaming pinagaling ni nanay, mabilis naman niya kaming pinarecover. And yung maganda rin na nangyari is okay pa rin ng work namin. Kasi ngayon maraming companies yung talagang nagtatanggalan, madaming company yung half na lang yung mga sahod, yung incentives, wala. Ngayon, so far, kung ano yung time na pumasok ako sa company, ganun pa din naman yung pinoprovide nila. And of course, because of Lord yun, kasi hindi niya pa rin inaalaw na, hindi pa rin niya tayo pinapabayaan. And then, ano pa ba? And of course, yung protection na ginagawa ni Lord sa atin, especially nga na ako, everyday akong lumalabas, everyday akong nakaka-encounter ng mga doctors na paglabas galing hospital. So, simula nung lumabas kami sa area, yun lang yun yung pinagpipray ko na talagang yung protection ni Lord is laging nasa akin. Kasi syempre mahirap na rin na syempre ang daming mga bata dito na maapektuhan kapag may nangyari ulit sa akin. Ayun. And of course, pag-asa pa din, yun pa rin naman yung kinakapitan ko kay Lord. Na despite of everything, yung hope natin sa Kanya, dapat hindi yung mawawala eh. Kasi kahit anong mangyari, yun lang yung magbibigay ng lakas sa atin to go on to our life. Yun lang. Thank you. Okay. Thank you. Charlie. Sa akin po, madaming ups and downs ang nangyari ng 2020, but I'm still thankful na laging andyan si Lord para i-guide kami. And second, I don't want to say na 2021 is pag-asa nor pangamba, but I do hope na 2021 will be better than 2020. Yan lang po. Okay. Thanks, Nice. Cha. Charlize. Barangay Covina. Covina. Well, alam naman, lahat tayo nag-suffer tayo dito sa COVID na hindi pa rin natin alam kung kailan mag-e-end. So, pero ayun, ang daming challenges nung 2020 because of the pandemic. So, isa na dyan yung pangit na nangyari, 'di ba? Dahil financially affected yung company ko. So, na-displace ako sa work. Okay? Pero yun na nga, yung may silver lining eh. So, yung bawat worst scenario sa buhay natin, merong positive aspect yan eh. So, ang kapalit naman nung hindi na ako kailangan mag-drive sa downtown LA na very stressful talaga sa akin. Tapos, ayun, nakakagawa kami ng project sa bahay na hindi namin alam na kaya pala namin gawin. Tapos, we have more time sa family. Tsaka itong naging Zoom natin, prayer session natin every week. Napaka, na yan eh, masarap sa dibdib na alam mong nandyan kayo na family na pamilya natin. So, ang tingin ko sa 2021, syempre hope. Lagi dapat may pag-asa. Ang tingin natin, be positive kahit anong etong mga alam natin na mahirap tanggapin yung ibang yung trials, no? Pero let's stay positive sa bawat ginagawa natin at sa mangyayari sa buhay natin. So, ayun. Amen. Yes. Other than yung pandemic, I think yung mga nangyari sa akin at saka sa amin, generally naging positive ngayong taon na to. Kasi
So kahit na may pandemic, thankful ako na nakapag-work from home ako for the most of the year. Naalagaan ko si mama. Kasi otherwise, hindi ko alam kung magagawa ko yon kung regular work ako tapos nagta-travel pa ako. So, I think perfect timing na may rason, may purpose. I get to spend more time with Cherry, yung mga puppies. So, ngayon ang pinoproblema ko kung paano kung bumalik kami ulit and then I resume my normal work activities. So, pero 2021, syempre, hopeful na mas maganda siya. Mas maganda mga mangyayari sa 2021. Hopefully, things are gonna improve in terms yung sa COVID, may mga vaccinations na. At least for me, personally, kasi marami rin akong health issues. Sana isa ako sa mga mabibigyan ng early vaccination kasi nga high risk ako. And if I need to go back dun sa normal work activities ko, dapat talaga ma-vaccinate ako. Yun lang. Pero very hopeful things are gonna be better this year na 2021. Thank you. Thank you. Kami muna sa Dalton. So, ang hindi kagandahang nangyari this 2020 dahil sa COVID is hindi kami nakauwi ng Pinas. Kasi ako ever since na nag-US ako, every year at least once a year, minsan twice a year pa ako nakakauwi because of work. Tapos this is the longest na hindi ako nakauwi ng Pinas ever. Tapos hindi rin maganda, hindi rin kami nakabiyahe na sa kahit saan. So, yun. Isa sa super gandang nangyari sa 2020 na sobrang blessing ni Lord is na-release yung green card namin. During pandemic year, na-release yung green card namin. Tapos, just this week, nag-usap kami ng boss ko. So, yung numbers ko for 2020, na-reach ko naman. So, kumota ako. Kahit sobrang parang ang daming nawala ng work, tapos noon marami na akong clients na nagpa-discount or nagpa-disconnect, pero favor pa rin ni God na may mga clients pa rin talaga akong sobrang nag-boom din yung business. So, na-reach ko na-exceed ko pa yung target ko for 2020. So, isa yun sa mga sobrang thank you, pati sa prayers ng lahat, at saka thankful ako for that. Tapos, syempre, for 2021, pag-asa pa rin. Hope pa din. Pag-asa. Tama. Yan po. Sa akin, so pareho po kami ni Cha regarding dun sa green card. Tapos sa panahon ng pandemic, nagka-work ako rito sa US. So magandang blessing yon. At saka yung magandang nangyari is na-realize mo na yung importante sa lahat is yung about your faith, your family, at yung nire-reassess mo na yung mga ganong bagay na yung pinaka-basic yung kailangan mo talaga. So, next year is of course pag-asa. This year, pag-asa po. Thank you. Thank you. Tita Ali, Tito Ed. Nakamute po. Nakamute, Tita Ali. Nakamute? Hindi na. Tita Ali, kayo na. Oo nga. Maraming nangyari, talagang unexpected. Pero wala tayong magagawa kasi hindi naman natin kagustuhan tong nangyari. Walang may gusto nitong, lalo na itong COVID na to, na talaga namang nakakabagabag ng kalooban dahil hindi lang pang sarili yung iniisip natin kundi pangkalahatan. Malungkot pero sa isang banda maraming naibigay sa atin tong leksyon na kahit sa gitna ng
sasabihin na natin lahat kayo busy sa trabaho, busy sa bahay, busy sa lahat. Pero dumating yung panahon na talagang ginawa ng paraan na para magkaisa tayo, may contact, kamukha nito na through Zoom, nagkakaisa tayo at nagkakaroon ng mga bigayan o sharing of thoughts and prayers na napakahalaga para sa atin. Malaking bagay itong yung nagpe-pray tayo as a group. Nakita ko kung paano gumawa si Lord na tayong lahat ay iningatan niya. Kamukha ni ate na sinabi niyong pinagaling sa karamdaman. Tapos the rest, may mga trabaho, mga apo, pamangkin na talagang dapat tayo pa rin magpasalamat sa gitna ng mga pangyayari. Ngayon, sabi nga, ang paghugot natin ng pag-asa ay talagang nasa Panginoon. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa sapagkat hindi niya tayo pinababayaan. Isang malungkot lang na alam kong sa akin ay yung isang kaibigan ko, hindi ko alam na she passed away. And nabanggit lang sa akin kasi hinahanap ko siya. But then, alam kong nasa Panginoon siya dahil isa siyang mabait. Wala na, hindi ko lang alam kung ano ang naging sakit niya. But then, pinagpe-pray ko yung family niya kasi wala naman siyang asawa at anak. And then, ano ang tingin mo this 2021? Full of hope. Siyempre, ang pag-asa ay hindi mawawala, bahagi. God, we have a God of hope. Yun lang ang sa akin. Ikaw din. Ako? Ang maganda. Amen. Ano ang maganda? Ang magandang nangyari sa akin sa amin, nakauwi kami ng Pilipinas. Maski na for a short period of time. At bago mag-lockdown, ay nakauwi kami dito sa Amerika. Kasi kung hindi, malalockdown kami sa Pilipinas. Yun ang maganda nangyari naman. At saka isa pa, maganda nangyari sa yung mother ko, nag-celebrate pa kanya ngayon, birthday ngayon. 98 years old. Wow. Very thankful naman ako inabot pa niya ang 98. At walang sakit. Amen. Yun. Siyempre, lagi tayo may pag-asa. Pag-asa ang ating laging kasama. Ayun. Ayun lang. Amen. Thank you. Yes. You. Okay. Ngayon para sa ating lead, I turn over the screen. Ako pala yung sa screen. Papa, take it away. Okay. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po na maraming nangyari this pandemic, this 2020, Panginoon. Ang kagandahan nito, nabuo ang family Zoom namin every Saturday, Panginoon. At sa pamagitan nito, nagkakaroon kami ng bonding. Kahit hindi kami nagkikita-kita virtually, Panginoon, ay merong unity and united kami, Panginoon, sa isang layunin na ikaw ang maluwalhati, ikaw ang ma-honor at mag-glorify sa aming kalagitnaan. At pag ikaw ang inuna, this year, Panginoon, everything will fall into place. Amen. Lahat magiging uunahin mo kami, Panginoon. Ganun ka magturing sa aming mga anak mo. Sabi mo, to the faithful, you show yourself faithful. Pagpalain mo ang aming Zoom, family Zoom na ito, Panginoon, na naitatag, Panginoon, dahil sa gitna ng pandemic. At salamat po na to you be the glory, Lord, in Jesus' name.
Amen. Amen. uh, this this 2020, marami tayong trials na pinagdaanan katulad ng mga testimony natin, no? Lalo na dito sa Pinas, yung calamities na dumating, unang-una before the pandemic, nandyan yung Taal Volcano. Kung natatandaan nyo, talagang nung pumutok ito, yung buong island ng Taal Volcano talagang na nilisan, no, dahil talagang wasak. And then tapos pumasok yung storm, yung Rolly na binaha ang buong Luzon. Actually, it's buong Pilipinas to eh. Category, mabigat ito, no? Category 4 and 5. And then yung, di ba, sila, alam ko sila kuya, na-trap pa noon eh, nung time na, anong bagyo yon sa Laguna, no? And then tapos nagkaroon ng Ulysses. Oh, matindi rin yung anong yon, yung bagyo na yon. Talagang maraming pinagdaanan na mabigat, and then pumasok itong pandemic, COVID-19 na lockdown tayo, na hindi sanay tayo dito. Maraming namatay, nagkasakit, nawalan ng negosyo, trabaho at kabuhayan. Pero on the other side, katulad ng mga testimony natin, marami ring pinagpala at naitawid tayo sa 2021. Amen. God is the God of miracle and a Passover. Siya yung Diyos na nagtatawid sa atin. Pero ano yung epekto ng pandemic sa atin? No, karaniwan ito, worry, fear, and depression. Pag nakita mo yung mga tao, talagang masyadong na-depress sila, masyado sila nag-worry, natakot. And then, ang lagi nilang, pag tinanong mo sila, ang lagi nilang sinasagot, paano na lang yung kinabukasan? Paano na lang yung haharapin yung kinabukasan no 2021? Pero dito, merong advice sa makikita natin sa Philippians 4:6 and 7 na si Apostle Paul. Etong text na ito na 6 and 7, punong-puno ito pagka binasa mo to at mineditate mo. It's a command na nandun na rin yung solution dun sa sinasabi dito. Sabi dito, Karisma, ayan. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, let your request be made known to God, and the peace that surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Number 1, sabi dito, 3 points. Unang-una, ang payo niya, do not worry. Etong do not worry na to, sinabi ito sa Bible 365 times. Ibig sabihin, pag paulit-ulit na sinasabi ni Lord, gawin natin, it's a command, do not worry. Kasi, ito sinasabi sa Matthew 6:25-26. Therefore, I tell you, ito si Jesus na nagsasabi nito, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. It's not life more than food, and the body more than clothes. Look at the birds of the air, they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not more than valuable than they? Ibig sabihin lang nito, the Lord will take care of you. Kaya ibig sabihin, do not worry. Ikaw pa, sagot ka ni Lord. No? Kasi ang worry, pag minagnify mo, parang magnify yung glass, pag minagnify mo yung problema, yung trials, lumalaki.
At laging pag iniisip mo ng iniisip, natatabunan ka na up to the point na nagkakaroon ka na ng fear and then depression. Ano ang 12 effects of worry in the body? Meron 12 effects ito, kaya bakit sinasabi ni Lord, huwag kang mag-worry, huwag kang mag-alala, huwag kang mangamba. Ito, no? Kung titignan natin, pagka nilakihan natin ito, maliit masyado dito sa cellphone ko. Sa right side, pag tinignan natin, nandiyan ang panic attacks, no? Pag nagwo-worry ka. Ito ibig sabihin yung excessive worry, yung matinding worry ito Of course, bawat tao nagwo-worry Pero sandali lang and then tapos pero yung tuloy-tuloy na worry na hanggang nade-depress ka na, hanggang natatabunan ka na, excessive worry na yon. Ibig sabihin, ang result nito, panic attacks, headaches, irritability, nai-irritate ka madalas, no? Ayaw mong makipag-usap sa tao. Pag nakakausap ka lang, para kang galit na galit. Galit ka sa mundo. Breathing problem, nahihirapan huminga. Upset stomach, ito yung sinasabi ni Cromwell, stomach fighting. No? Laging nagugulo yung tiyan mo, parang nag-LDM lagi. Mukha mo tumatanda, hindi ba? Sino kaya yung nag-worry na bumata yung mukha? Hindi, tumatanda, no? Nagkakaroon ng wrinkles. A sense of doom, depression, pounding heart, no? May epekto sa puso, loss of libido, extreme fatigue, nangihina ang katawan, extreme in blood pressure, tumataas ang blood pressure, muscle aches and other pains. Kaya lumakas na yung mga spice pa dahil dito. Pagka puno ka ng problema and then na-stress ka, ayun, punta ka ng spa, pamasahe ka. Ito yung mga 12 lang to pero ang daming effect nito. Why? Kasi pag nag-worry tayo, yung brain natin, kung titignan mo dito, 5 dito, nasa brain yung brain natin nagpo-produce ng toxic chemical. At itong toxic chemical na ito, dumadaloy sa ating buong katawan. Ito yung nagdadala ng sakit. Kaya yung isang kaibigan ko na naging kliyente ko to, isa sa pinakamalaking kliyente ko to na sinuplayan ko ng mga uniforms. Kung umorder ito, ang dami, libo-libong uniforms Siya yung owner ng isang mining company doon. Sila yung nagmamanage sa mining company. Siya yung presidente. Merong stage 4 cancer. And then, nung kinausap ko siya, sabi niya sa akin, number 1? Sabi niya ganon, na-effect sa kanya kung bakit siya nagkaroon ng stage 4 cancer, stress. Number 1, sabi niya sa akin, kung kailangan yung trabaho, meron pang kinabukasan, dun mo lang gawin. Huwag ka na magsosobra-sobra, huwag ka na mag-overnight. Kasi yung stress, nagkukos ng cancer. At yan yung sinaper niya. Ayun, buti na lang ngayon, nasa heaven na siya. Nagpagamot pa yan sa China na extend yung buhay niya 4 years. And then after that, kinuha na siya ni Lord. And then, born again na rin siya, kaya nga kami nagkausap noon. Amen. So ngayon, ano yung solution? Ang maganda nito, yung verse na yon may solution. Sabing ganon, balikan natin yung verse niya. Sabing ganon, 3 points ito, no? Do not worry. And then, tapos, meron siyang sinabi dito, ano yung solution? Prayer. Ayan, prayer. Ayan. Prayer with thanksgiving. Ang prayer is linked, yung prayer links to, yung isang prayer is the link that connect us with God. Pag may connection ka kay God, sagot niya na kaagad di ba? Sabi nga ni Fernando po, huwag kang mangamba, sagot kita. 'Yon. Pero si Lord, ito yung siya talaga yung nagsasabi noon. Huwag kang mag-alala, sagot kita. Prayer is the link that connect us with God.
ito pa yung isang sinasabi dyan about prayer. Another, God is hindi, yung isa, balikan natin about prayer. Ayan, sabing ganito, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Bakit rejoice always and pray continually? Pagka nagpe-pray tayo, itinataas natin lahat ng problema eh. Siyempre, darating yung panahon na magwo-worry ka ng konti, pero hindi excessive and then itataas mo kay Lord kasi unahin mo siya eh. Pag itinaas mo lahat ng mga prayer requests mo, trials mo, problems mo, sabing ganun doon, with thanksgiving. Why? Pag inuna mo kasi sa opening prayer mo ang thanksgiving, gumagaan ka agad eh, nagiging positive ang perspective mo sa buhay. Alam mo, ang daming dapat ipagpasalamat natin. Katulad doon, yung kanina, ano yung dapat mong ipagpasalamat? Ano yung maganda nangyari? Yung life, yung buhay tayo, ang dami nating dapat ipagpasalamat sa prayer. Na salamat sa buhay, malakas tayo, kasi health is wealth. Yung mga answered prayers natin, sa Zoom natin, ang dami. Ako lang yung mga pinagpe-pray natin. Ngayon ko lang sasabihin sa inyo, pero lahat ng pinag-pray natin, answered prayer sa akin eh. Lahat sinagot ni Lord eh. Except yung isa lang, nagbibigay ng dito eh. Yung paparating na to, it's yung Kalatagan, Batangas. Pero yon before the pandemic, nagtatawaran na sa presyo eh. Nataon lang na pandemic. Pero ngayon, this year, naniniwala kami madadandil na to. Yung sinanay lang, si Pau, at saka yung parents niya, nung pinag-pray natin, hindi ba? Sinagot ng Panginoon, what if kung walang nag-pray? Yun ang matindi. What if kung walang nag-pray? Kahit lubos-lubos ang pera mo dyan, ibayad mo sa doktor, sa ospital, kung walang nag-pray, ewan ko kung ano mangyayari. Lalo na doon sa mga tao, Iba yung meron kang Diyos. God is the God of healing. Siya yung Diyos na nagpapagaling. Siya yung Diyos na sumasagot sa mga panalangin natin. Yung mga testimony ni Latcha, Ro, Marlet, yung si Jonalyn na nawalan ng trabaho. And then pinag-pray natin, halos lahat tayo merong pagpapasalamat sa Panginoon. Na-covered tayo and protected by His hands and blessed tayo. Meron tayong food on the table. Nakakapagsama-sama tayo sa ating mga outing, Christmas and celebration ito ng New Year. Talagang masaya. Ang dami nating dapat ipagpasalamat. Thank you, Lord. Pag ito ang inumpisahan mo, pray with thanksgiving, lahat gumagaang sa atin. Hindi ba? Kaya ito naman, and then number 3, ayan. Unang-una, number 1, sabing ganon, it's do not worry. And then number 2, pray with thanksgiving. And then number 3, ito yung isang solusyon, be still. Pag naipag-pray mo na, magtiwala ka na sa Diyos. Be still. Know that He is God. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Yan ang sinasabi dito. Sabi niyang ganon, di ba, nung sila Peter nandun sa tubig, tapos biglang bumagyo, natutulog si Jesus dun sa sa bangka. Ginising nila, Lord, hindi ka ba mindful sa amin na don't you care na bumabagyo na tapos natutulog ka pa diyan? Sabi ni Peter na ganon. Sabi ni Jesus, Peter, where is your faith? Tapos kinalma niya sabi niya dun sa bagyo at saka sa storm, be still. Tapos pumayapa. Sabi ni Peter, who is this God? Even the winds and the waves obey Him. Diba? God is in control. Even sa situation natin, sa mga storms sa buhay natin, God is in control. Kailangan lang natin tumatawag sa Kanya.
at sinasabi natin, Panginoon, hindi ko na kaya, pero ikaw meron kang magagawa. Amen? Kaya dito, makikita natin, sabing ganun doon sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you. The Lord will fight for you. You need only to be still. Ito yung pagkakataon, ito yung times na pag nakita nyo to, na corner na dito yung mga yung mga Israelites kasi hinahabol sila. Exodus ito eh. Ito yung umalis sila sa mga Egyptians sa Pharaoh dahil ayaw na nila maging slaves. Tapos ginaid sila ni Lord. Hinahabol sila ng mga ng mga armies ng Pharaoh, ng mga Egyptians. Hanggang na corner sila sa may Red Sea. Doon sa dulo ng Red Sea, tapos sa pagitan nila may mountain. Wala na sila magagawa, mamamatay na sila doon. And then, eto sinabi ni Lord, the Lord will fight for you. You need only to be still. I-check natin ha. Siya, pakita mo yung video. The Lord of hosts will do battle for us. Behold his mighty hand. God opens the sea with the blast of his nostrils. Lead them through the midst of the waters. His will be done. He opens the waters before them, and he bars our way with fire. Let us go from this place. Men cannot fight against a god. Better to die in battle with a god than live in shame. Praise God and down into it! Okay. Ito yung natrap sila, tapos ngayon, gumawa ng miracle si Lord. Sabi ni Lord kay Moses, itaas mo yung kamay mo. Nung tinaas niya yung kamay niya, bumuka yung Red Sea. Tapos nakalampas ang mga mga Israelites. Tapos nung hinahabol sila ni Pharaoh at saka yung mga great armies ni Pharaoh ng mga Egypt, biglang binitawan ni Lord yung Red Sea at natrap sila at nalunod. God is the God of miracle. God is the God of waymaker. He is the waymaker God. Kung walang paraan, si Lord may paraan. Nothing is impossible with God. All things are possible. Amen? Kaya kung meron kang problema na tingin mo, hindi mo na kaya, ilapit mo sa Panginoon, gagawa ng mirakulo ang Panginoon. In conclusion, sabi ni ito yung conclusion, dun sa another verse na sinasabi ni Paul dito, finally, sabi niya, brothers and sisters, ayan, sinasabi niya dito, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent and praiseworthy, think about such thing. No? And whatever you learned or received or heard from me,
or sin in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Sabi dito, whatever is right, whatever is pure, whatever is admirable, kung ano-ano daw, ito daw ang ipasok natin sa isip natin. Perspective, yung positive, imbis na negative, at mag-worry tayo. Pag may problema tayo, isipin natin, ano ba yung maganda, ano ba yung lesson na makikita ko dito? Ano ba yung miracle na gagawin ng Panginoon to kung bakit ako nakakaranas na ito? Sabi ni sa James, count it all joy when you face various trials, knowing that your faith produce endurance. Ito, namomold tayo eh. Kailangan natin ng trials para mamold yung faith natin at character natin to the point na maging godly na tayo sa harap ng Panginoon. And then sabi dito sa Psalm 34 verse 4, I prayed, I sought the Lord, and He answered me. He delivered me from all my fears. I sought, ibig sabihin, I prayed. No? I called unto the Lord. At ano ang sabi ng Panginoon? Ang sabi niya, He answered me, sabi ni King David, and He freed me from all my fears. In conclusion, harapin natin ang taon 2021 na puno ng pag-asa at pananampalataya sa Diyos, knowing that our God is more than able to deliver us from all troubles. King David says, I look up to the hill, where does my help come from? My helps come from the Lord, the maker of heaven and earth. Ang tanging pag-asa ko ang Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa. Amen? Ito po, meron akong last na, alam ng iba to, no? Meron song dito na very simple ito pero maganda yung message. Kakantahin ko, a cappella lang, yung chorus. Pero yung boses ko, wag nyo nang i-mind yung lang, yung lyrics. Ito. Because He lives, I can face tomorrow. Alam ng iba to. Because He lives. All, Teka ha, ayusin natin. All fear is gone. Take two. Teka, take two. Nasan yung Gusto mo play ko? Hindi, kakantahin ko lang. Yung yung isang buong chorus. Yung lyrics. Ay, sandali. Lyrics na lang. Alam ng to eh. Alam ng lahat ito eh. Alam ni Lolo Pure. Favorite siya ni Lolo Pure. Lolo Pure ito, pero alam mo, pagka kinakanta dati to, parang baliwala lang sa akin. Pero nung nakita ko yung lyrics, ang ganda ng lyrics. Siya yung sinend ko sa'yo na the whole lyrics. Di Tagalog yan eh. Tinagalog mo o ano? Oo nga pala, doon sa hymnal natin. Oo. Si Lolo Pure nagtagalog? Aba, composer na si Lolo Pure. Okay. Wait lang. Sige. Ayan. Si Nanay, alam na alam to. No, Nay? Kinakanta to sa Methodist eh. Nakanta nga yan, kaya lang hindi ko alam yung lyrics. Pero maganda lyrics nito. Yung tune. Ayan. Lord, send me some. Yun. Ayan. Ito yung chorus ha. Ito. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and
and life is worth living just because He lives. Amen. Ulitin natin, sabay-sabay. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds true, and life is worth living just because He lives. Amen. Happy New Year, and I pray Amen. abundant New Year and abundant the whole year, the whole Thank you, month, Kuya the Ike. whole araw-araw ay abundant blessing ni Lord ay sumainyo. Happy New Year. Happy New Year. Ito talaga Happy New yung Year. tawag, ito talaga yung tunay mong boses. Amen. Yay! Thank you. Thank Diba? Ang you, ganda ng Kuya message. Ike. Amen. Thank you. Thank you. 17, 18. Ngayon, para sa ating prayer, so ito yung first. This is yung for the family and health. Tapos, yung next is for work and properties. And then yung third, yung birthday and current events. Nag-message ako kanina. So for next week, kung meron kayong mga papatanggal dahil answered prayer na or idadagdag, please text it to me para we can update it before the prayer session. Okay. Okay. Maganda Thanks, itong Cha. ginawa mo. May background pa. Ang ganda, Cha. Thank you. New Year na eh. So, ito yung first. So, ang magpe-pray ay si Ate Cherry, si Ate Eugene, at saka si Charlize. So, Okay. So pray na tayo. Dear God, thank you that you are a loving and gracious God. Thank you that your love is perfect. It never fails, and nothing can separate us from your love. Ang nakaraang taon po ay maraming kaming naging challenges and trials dahil po sa pandemic and calamities, pero hindi niyo po kami iniwan. Hindi niyo po kami pinabayaan, at kayo po ang nagbigay ng lakas, pag-asa, financial provision at gabay sa araw-araw naming gawain. Sa nakaraang taon po ay nawala po sa amin ang mga aming loved ones at mga kaibigan. Naway bigyan niyo po ng comfort ang family ni Joy Natividad, Edgar Nebriaga, Juric Nebriaga, Tammy Caper, Fe Calma, Roberta Allen, Willie Torres, and Ileth Dalen. Sana po ay i-continue niyo po silang ang mga pamilya po nila ng lakas,
at panibagong positive na tanaw sa buhay at pagpatuloy niyo po na bigyan sila ng strength at makapag-cope sa pagkawala po ng kanila pong minamahal. Pinapanalangin po namin ang good health, safety, peace of mind, and blessings para sa pamilya po ng Natividad, Exconde, Eleazar, Ayuyaw, Nebriaga, Abaco, and Esperanza. Lord, kayo po lang ang aming Panginoon na sasambahin at sasandalan sa bawat trials at mga negatibo pong nangyayari sa aming mga buhay, at kayo lang po ang aming ipipraise, papapurihan sa bawat magagandang pangyayari sa aming buhay at mga blessings. Pinapanalangin din po namin ang complete healing ni Jonah sa kanyang ovarian and hormonal issues. Naway po ay ito po ay tuloy-tuloy na ang kanyang paggaling at wala na po siyang ma-encounter na anumang problema sa parte ng katawan niya po. At pinapanalangin din po namin ang dialysis treatments ni Tita Lucille. Nawa po'y pagpatuloy niyo po na wala po siyang ma-encounter na mga problema sa bawat treatment na ginagawa niya during Mondays, Wednesdays, and Fridays. At sana po ay masolusyonan ang lahat ng yung sa blood pressure niya, sa diabetes, at anumang pong nagiging problema niya sa health. At nagpapasalamat po kami sa health po ni Nanay, sa pagpatuloy niyo pong pagbibigay ng magandang pangangatawan sa aming pong mahal na Nanay Libring. At gabayan mo po siya sa bawat araw na gawain niya. At sana po ay matagal pa po ang pagsasama-sama namin ni Nanay. At hopefully ay makauwi po kami para makapiling po si Nanay Libring. Pinapanalangin din po namin ang miraculous healing ni Jinky La Chica sa kanya pong pancreatic cancer. Nasa palliative care na po siya. At nakauwi na po ng bahay pero in severe pain po pa rin siya. Kayo po ang maasahan namin sa miraculous healing. Alam po namin na nothing is impossible sa inyo, O Lord. Nawa po ay maibsan ang kanya pong pain at nawa po ay maging at peace siya sa susunod pang mga araw. Pinapanalangin din po namin ang complete recovery ni Tito Eric sa kanyang recent surgery. Patuloy niyo po siyang i-cover ng inyong complete healing at nawa po ay wala na pong magiging side effect or any issues dahil po sa nakaraang surgery niya po. At healing din po kay Ethel Elia from rectal cancer. Patuloy niyo po siyang gabayan at bigyan ng strength at sana po ay ma-cure siya sa lalong madaling panahon nitong kanyang sinasuffer na cancer.
At complete recovery din po kay Alicia Baltasar na nagkaroon po ng heart issues. Sana po ay dire-diretso na po ang healing niya at maging patuloy na pagalingin at maging normal na po ang kanyang mga activities at wala na po maging issues. Good health din po kay Mir de Guzman. Sana po ay patuloy niyo pong siyang yakapin ng iyong pagmamahal at dire-diretso na rin po ang kanyang paggaling. Healing for Anne's painful hand sa kanyang muscle tendons na nagkakaroon po siya ng difficulty sa kanyang kamay. Patuloy niyo po siyang pagalingin. Amen. Oh Lord, continue to fill us with your Holy Spirit so that we could make the right choices and decisions in our lives. We love you and we need you today and every day. In Jesus' name, amen. 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 Jesus, we thank you for your faithfulness and how you have guided and equipped people in their jobs and have provided in the past. It can be very scary and overwhelming not knowing how bills and obligations will be met or to not be able to provide for our own families. As people feel financial strain during the uncertainty, please bring them comfort and peace, reminding them that you are there for them. Provide for them in their times of need. Lord, we pray for special protection for Crom as he goes to work and interact with customers and co-workers. Please always keep him safe. Give him the right skill sets. Give him the clear mind to apply and adopt his training so that he is able to do his job well and that he continues to interact with customers and not be infected with the virus. Keep him safe, Lord. Special protection for Pauline's parents. Same thing. Please, Lord, protect them as they go to work. Keep them away from, please help keep them healthy and continue to guide them. We also pray for more sales for Carewell Pharmacy. Thanksgiving for Jonah's new digital PR job. Claiming good compensation and benefits offer for her. We also ask for your favor, Lord, for Jessica's new job with Lalamove. Please grant her more clients. Help her meet her targets, her weekly targets. Also, we pray for blessing for Ike and Anne's clothing business. We pray for more clients. We pray that they close more Amen. deals. Thank you, Lord. It's done in Jesus' name. We also pray for the sale of Ike and Anne's Calatagan, Batangas property, and as well as for the sale of JR and Marlette's condo. We pray and ask your help, Lord. Pray in Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Lord. Lord, i-bless niyo po ang mga magbe-birthday ngayon. Bless them with your boundless love, calming peace, and heavenly joy throughout the whole year. Pinagpe-pray rin po namin na bumaba na ang cases ng COVID, especially dito sa Pilipinas at sa iba pang parte ng US at Canada. We also pray that the vaccines will encompass the world, lalo na sa mga places kung saan kailangan na ang vaccine. Huwag niyo rin po sana kalimutan ang mga nasalanta ng bagyo. Tulungan niyo po sila bumangon sa pang-araw-araw nila. Lastly, we pray for a peaceful presidential turnover in the US. May the Lord guide him in his turn. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Thanks, Chuck. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Happy New Year. Happy New Year. Si Chelsea, nasan? Papa, wala kang video. Ha? Naka-off video. Oo nga. Teka, yun. No. Okay. God bless you all. Okay. Happy Picture. Picture. Sino Happy New magpipicture? Year. Merry Christmas. Oh, sige. Sino magpipicture? Charisma, kaya mo, no? Picture siya. Ay, siya. Control, ano dito? Wait, ano nga? Shift Command Core? Man shift. Command Shift 3. Okay. 1, 2, 3. Yes. Okay. Isa pa. Pwede ba? Ito pa. Dumami. Dumami. 1, 2, 3. Hello po. Hello. Okay. Hello. Hello. Thank you. Sinong hello? Ay, di kanini. Opo. Kaano lang kami Bible study. Tatawagin ko si nanay. Happy New Year. Happy New Year. God bless you all. Sandali. Mama. Ay, tatapagin. God bless. God bless you. Opo. Okay. Nay. Si kanini. Okay. Dal. Bye. Happy New Year to Tol, all. Happy New Year. Bye-bye. God bless you. Bye-bye.